Welcome po sa Unlearnero Spread the Truth. This program has two purposes, mga ka-truth seeker. That we may unlearn Armenian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic view number 15? Self-righteousness saves. Ayon sa humanistic Armenian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas dahil siya ay mabuting tao. Walang inaagrabyado, inaaping tao. Walang nilolokong kapwa, peace-loving citizen, at sumusunod sa lahat ng tama at makabubuti sa kanya. What is the truth? And let this apostolic doctrine be spread. Ito po yung truth. Christ's righteousness saves, not our righteousness. Hindi dahil sumunod tayo perfectly sa kautusan. Hindi dahil naging mabuting tao tayo, peace-loving citizen. Kapatid, naligtas tayo because of Christ's righteousness. Christ's righteousness saves. Paano nga po ba nakakamta ng taong kaligtasan? Una, hinirang tayo ng Ama, hindi pa tayo pinapanganak. Romans 9, 11 to 15. Pangalawa, pinawalang sala o inaring ganap na tayo ng Ama, hindi pa tayo nilalalang sa pamamagitan ng promise redemption ng anak sa Ama. Ephesians 1:4-7. Kalagat nito ay kinukup tayo ng Ama bilang mga anak, hindi pa tayo nag-i-exist. Ephesians 1:5. At pangatlo ay ang mga hinirang ng Ama ay i-regenerate ng Holy Spirit sa time na nag-i-exist, umiiral na ang tao sa mundong ito. Sa pamamagitan ng spiritual union ng Espiritu natin kay Jesus na nagre-resulta ng life, righteousness at perfect holiness. Romans 8, Galatians 5:22. At kapag nangyari na ang tatlong main branches ng Gospel of Salvation na ito, tayo ay ligtas na nga. At talagang ligtas na. At kumpleto na yung kaligtasang mayroon tayo. At ang kaligtasang ito ay naturalesang dadaloy ang saving faith. At hindi lamang saving faith ang kusang dadaloy sa atin, kusa ring dadaloy sa atin ang righteousness ng Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:21 TPT translation. For God the Father made the only one who did not know sin to become sin for us. So that we who did not know righteousness might become the righteousness of God through our union with Christ. Ano ibig sabihin nitong 2 Corinthians 5:21? Si Jesus na walang bahid o mantsaman ng kahit katiting na kasalanan ay itinuring ng Diyos na makasalanan at namuhay sa gitna ng makasalanan upang tayo na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng spiritual union natin kay Jesus at sa pamamagitan ng righteous life ni Jesus at perfect obedience ni Jesus at sa pamamagitan ng spiritual union natin kay Jesus na ginawa ng Holy Spirit sa atin through sanctification, through regeneration. Sana po malinaw yan. Challenge and prayer po sa atin. Sa mga nagkiklaim na sila ay regenerated na, ligtas na o Kristiyano na, nauuhaw po ba tayo sa Diyos sa mga spiritual na bagay? O mas masaya tayo sa buhay na tatawag lang sa Diyos kapag may problema o nasa krisis? Naghahanap po ba tayo ng mga church gathering? Lalo na kapag Lord's Day? O mas masaya tayo nakasama ang iba kaysa sa pamilyang espiritual? Ang Diyos po ba ang number one na dahilan at layunin kung bakit pilit nating inaabot ang mga pangarap, plano at takbuhin natin? O dahil lang sa sariling legacy o kapakanan ng mga minamahal natin sa buhay? Wala naman pong problema yan. Nawa po ay bigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at pusong laman na talagang genuinely nagmamahal sa Diyos, nauuhaw sa Diyos at sa truth. At nagmamahal sa Diyos above all dreams, above all our aspirations, and beyond our legacies, and beyond all things. Kapatid, sana po ay nauunawaan natin ang challenge na ito sa atin.
Marahil maraming katanungan umiikot sa isip natin na nagiging hadlang para di natin matanggap ang aral na itinuturo dito mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin ng mas malawak sa mga susunod na discussion. Sumubaybay lamang po kayo sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Good day and God bless po sa ating lahat.